Sa loob ng school bus, nag-sketch si Amber. Ang batang lalaki sa front seat, si Bowman, inagaw ang guhit sa kanyang kamay at natakot. Tila, ang kanyang ama, si Taylor, ay tinawag sa paaralan upang makita ang pagguhit ng kanyang anak na babae. Medyo nagulat din siya nang makita niya ito, dahil ito ay tungkol sa isang halimaw na sumaksak sa isang tao. Maya-maya, tinawag si Amber ng school counselor para pag-usapan ng nararamdaman niya. Iginuhit niya ito, naiisip si Bowman, na patuloy na nakakainis sa kanya. Ang sabi ng tagapayo ay okay lang magkaroon ng maitim na damdamin, at ipahayag ang mga ito sa pamamagitan ng pagguhit. Sa halip na aktwal na kumilos sa kanila, binitawan niya siya, naiwan siya ng isang bagong notebook. Sa hapon, ang kapatid ni Amber, si Jack, ay tumatambay sa paligid ng gubat kasama ang kanyang telepono. Kapag siya ay nadapa at ang telepono ay nahulog sa isang malapit na lawa, bumangon siya at hinanap ito, ngunit basag ang screen. Nagpasya siyang bumalik at, sa ilang sandali, nakikita na ang telepono ay nakaayos. Nagulat siya sa gabi, habang magkasamang nakaupo ang pamilya para kumain ng pizza. Mamaya, sa gabi, marubdob na gumuhit si Amber sa kanyang bagong notebook. Kinaumagahan, pagkatapos sumakay sa bus, nalaman niyang naiwan ang notebook sa kwarto niya. Tinatawag niya ang kanyang ama para dito, ngunit nagmumungkahi siya. Hinayaan niya ito para sa araw na yon. Sumang-ayon si Amber, na ipinangako sa kanya na hindi ito titingnan. Habang nasa loob ng bahay, nalaman ito ni Jack, ang ginawa ni Amber sa notebook niya. Ginulat siya ng kapatid niyang si Liz. Magkasama, nagpasya silang ibenta ang bahay. At alam niyang hindi masyadong sigurado si Taylor tungkol dito. Kaya hiniling niya sa kanya na huwag manggambala at manatili sa labas. Kapag ipinapakita niya ang bahay sa mga potensyal na mamimili. Nasa loob ng sasakyan si Taylor. Nasa notebook pa rin ang curiosity niya, pero itinatabi niya. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay nagkamali sa pagbagsak ng kape sa ibabaw nito. Nilinis niya ito, nagmamadaling pumasok sa bahay. Iniistorbo si Liz, at humanap ng dryer mula sa mga gamit ng kanyang yumaong asawa. Sa isang proseso, nakatagpo din siya ng kanyang mga abo. Pinatuyo niya ito at ibinabagsak muli. Sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang makita ang lahat ng mga sketch. Umuwi si Amber, nagdulot ng panibagong gulo sa paaralan. Pagguhit ng mga galame sa kanyang mga kamay. Inutusan niya itong ibigay ang kanyang mga materyales sa sketching. At nalaman niya na sinuri ni Taylor ang lahat ng kanyang mga guhit. Galit niyang binitawan ang mga kulay at ikinulong ang sarili. Samantala, hinahanap ni Jack ang sirang plato mula sa basurahan at papalapit sa gubat. Nakarating si Taylor sa kwarto ni Amanda, at gumuhit siya ng mga nakakatakot na insekto na nagnanakaw ng kanyang mga gamit tulad ng kanyang telepono o ang tabo ng kape. At pagkatapos ay ang kanyang mga bahagi ng katawan. Tinatawag niya silang eaters. Nasa labas si Taylor kasama si Amber dahil kasama si Liz sa isa pang potensyal na mamimili. Sinabi niya sa kanya na dati siyang gumuhit ng magagandang bagay. Sagot ni Amber, pero lagi niya itong tinatapon. Agad siyang pumasok sa bahay, iniistorbo si Liz, at inilabas ang isang kahon ng lahat ng mga sketch na ginawa niya para sa kanya. Naiintindihan niya at ipinakita sa kanya ang nakamamatay na pagguhit. Inilabas ang isa sa kanyang mga lumang guhit. At idinidikit ito sa aklat para sabihin na dapat niyang panatilihin ang mabubuting bagay, pati na rin ang mga masasama. Nakauwi na si Jack dala ang plato. Pagkatapos ay mayroon siyang ilang masamang ideya upang dalhin ang abo ng kanyang ina sa lawa. Nang makita siyang umalis, sinundan ni Amanda ang notebook. Ginulat siya nito mula sa likuran at sinubukang agawin ang kahon. Ginagawang mahulog ang kwaderno sa lawa. Hinayla ito ni Jack gamit ang isang stick. At hindi nagtagal ay tumunog ang tubig. Tumakbo sila at nakarating sa bahay habang ipinapakita ni Amber si Jack na ang lahat ng mga guhit ay napupunas. Maya-maya, nakarinig sila ng ungol na nagmumula sa isang gubat. Sinabihan siya ni Jack na huwag magsabi ng anuman sa kanilang ama. At tumakbo palayo. Kinaumagahan, isang random na tindera pumasok sa kanilang tindahan upang malaman na lahat ng mga drawing book at mga kulay ay nakakalat. Kasama niya ang kanyang katrabaho. Sino ang tatawag ng pulis? Ngunit maya-maya lang ay may dumating mula sa likuran. Tumakbo ang babae at ang lalaki, nang makita ito, ay nakatakas din. Lumapit ang isang nilalang at kinuha ang hoodie. Ginaisang ni Taylor si Jack mula sa pagkakatulog. Nagising,
Nakita niyang natutulog si Amber sa loob ng wardrobe. Sinabi niya na may patuloy na kumakatok sa bintana buong magdamag. Sinuri ito ni Taylor at nakakita ng mga dilaw na sangkap. Nakadikit sa bintana. Iniisip niya na baka tain ng ibon yun at hinayaan niya ito. Sinabi ni Jack kay Amber na sasabihin niya sa kanya ang lahat, ngunit kailangan niyang manahimik, na narinig ng kanilang ama. Habang papalapit ang bus, pinahinto niya si Jack. At sasabihin sa kanya na kung may bumabagabag sa kanya, lagi niyang masasabi sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jack ang tungkol sa lawa, naiinis siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Jack ang tungkol sa plato. Hindi siya naniniwala sa kanya at hinayaan siya. Habang nililinis ang bintana, may narinig si Taylor na ingay. Mula sa kakahuyan, lumingon siya sa bahay at nalaman niyang nawawala ang tabo ng kape. Samantala, ang kanyang kapatid na babae, na nag-aayos ng bahay, ay napansin na ang kanyang sinadyang tanggalin. Lahat ng larawan ng kanyang asawa mula sa dingding. Lumabas si Taylor dala ang mga gamit. At nakikita ang basag na plato sa isang piraso. Sa loob ng bus, patuloy na tinatanong ni Amber si Jack tungkol sa Dagandong. Habang patuloy na nakikinig si Bowman. Maya-maya, huminto ang bus nang makita ang isang kotseng nasira. Sa gitna ng kalsada, na may mga asul na substance sa paligid. Sa kalaunan, nakita ni Amber ang mga nakakalat na Crayola na lumilipad. Isang ungol ang naririnig sa gilid. At isang asul na paa ang gumapang palabas, na sinundan ng isa pa. Maya-maya, lumabas ang iginuhit na halimaw ni Amber. Nakakatakot ang ungol nito, at agad na binilisan ng driver. Patuloy silang hinahabol ng nilalang. At bumangga ang bus sa kotse at napunta sa cornfield. Okay naman ang mga estudyante, at sigurado silang patay na ang driver nila. Nakarating na yata ang halimaw sa likod ng kanilang bus. Nagtago sila sa ilalim ng mga upuan, at sinabi ni Amber sa kanyang kapatid, na ang busina ng bus ay nagpagising nito, at kailangan nila itong patulugin muli. Sinubukan ni Jack na kunin ang telepono ng driver, ngunit pumasok ang halimaw. Hinawakan nito si Jack at hinayla palabas, isang estudyante ang may iPod, at nagpatugtog siya ng musika. Lahat sila ay umalis sa bus, at bago umalis si Jack, natapos ang musika, at ang susunod na musika ay hindi masyadong nakakaantok. Nagising ang halimaw, at lahat sila ay tumakbo. Samantala, tumatanggap si Taylor ng ilang senyales sa kanyang radyo ng kotse mula sa paaralan. Ngunit ang mensahe ay hindi naririnig. Nagmamadali siyang pumasok, inabala si Liz na hanapin ang kanyang telepono. Nakakita siya ng ilang kulay sa buong sahig hanggang sa wardrobe. Binuksan niya ito, at doon niya nakita ang kanyang phone. Kasama ang kanyang coffee mug. Sa likod ng mug ay may kakaibang bola. Ito ay ang tamad, at maya-maya ay tumalon kay Taylor. Nagawa niyang itapon ito sa kanya, at bagsak ito. Maya-maya ay pumasok ang kanyang ate na may tawag mula sa paaralan. Ang apat na bata ay tumakbo palabas ng kakahuyan. Ngunit si Amber Holtz, dahil iniwan nilang mag-isa si Bowman, at marami na siyang na-sketch na halimaw, partikular na umaatake sa kanya. Samantala, sa loob ng kakahuyan, si Bowman ay nakaharap ng kakaibang nilalang. Sinubukan niyang nguyain ito, ngunit agad itong nagliliwanag. Gumagawa ng nakakatakot na mukha. At sa likod niya ay dumating ang isang malaking halimaw. Ibinuka nito ang malapad na bibig at inaatake siya, pero nakakamiss ng lubusan. Nagtataka si Bowman kung ito ay bulag. Ngunit sa pagkakataong ito ay naglalayo nito sa tamang direksyon. At ang kanyang mga kaibigan ay dumating upang iligtas siya. Ang kumikinang na halimaw ay naroon pa rin. Ginagawa ang mga nakakatakot na aktibidad nito. Kapag kinuha ito ni Jack at hinugasan sa lawa, para tuluyang burahin ito, tila, umalis din ang malaking halimaw, dahil pinagsama sila ni Amber. Narating ni Taylor at Liz ang eksena. Okay naman ang driver, pati ang ibang mga bata ay pinapasok na rin. Gayunpaman, nawawala sina Jack, Amber, at Bowman. Akala ng magkapatid ay nakauwi na sila, at nagsimula sa kanilang paglalakbay. Nandito sila ngayon sa bahay ni Taylor. Nakarating na sa pond ang Hoodie Monster. Puno ng mga kagamitan sa pagguhit at nagsimulang mag-sketch. Ipinaliwanag ni Taylor ang mga bagay tungkol sa mga tagahanga kay Liz. Ngunit tiyak na nahihirapan siyang paniwalaan ang lahat ng iyon. At sa pagitan ng kalsada, may tumalon na pusa sa harap ng sasakyan. Lumabas sila at naghanap ng mga kulay sa buong sasakyan. Hindi nagtagal, nakita nila ang iginuhit na pusa na nakaupo sa ibabaw ng kotse. Sa tingin nito, ito ay isang normal na pusa at sinusubukang alagaan ito.
Ngunit kumukuha ito ng iginuhit na anyo at nag-spray ng kulay sa mga ito. Ang pusa pagkatapos ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kalsada, at tuluyang itinapon ng sasakyan at umalis papuntang gubat. Kinukuha ng mga bata ang mga kulay upang gumuhit ng sandata, upang labanan ng mga halimaw, at makabuo sila ng isang bagay na tulad nito. Sa kanilang pag-uwi, naglalakad ang magkapatid, makipagtalo sa kung paano sinusubukan ni Taylor, upang burahin ang alaala ng kanilang ina, na nagresulta sa pagguhit ni Amber ng mga naturang nilalang. Samantala, napansin nila ang isang malaking ibon sa ibabaw ng wire post. Mabilis silang tumakbo palayo. Sa bahay, tinanong ni Bowman si Amber, bakit niya gustong patayin siya? At ipinaalala sa kanya ni Amber ang lahat ng pagkakataong inis niya ito. Tila, muling iginuhit ni Jack ang sandata, at lahat sila ay kumukuha ng mahahalagang bagay upang labanan ang mga halimaw. Gayunpaman, bago umalis, sinabi ni Amber na kailangan niyang umihi, at gayon din si Bowman. Pumasok sila, at habang patuloy na kinakalampag ni Bowman ang pinto ni Amber, pinapante siya ni Jack sa isa pa. Kaya naman, pagpasok niya, napuno ng iters ang kwarto. Tahimik niyang isinara ito, ngunit nakita ni Jack na ilan sa kanila ay dumidikit sa kanya. Sinugod niya ito at isinandal sa pader, at ang sahig upang sirain sila. Paglabas ni Amber, naglalakbay ang isa sa kanila sa kisame. Napaatras si Amber at bumagsak sa kwartong puno ng iters. Agad na lumabas ang lahat ng nilalang. Kumuha si Jack ng water gun, ngunit naubusan na si Bowman. Pinapatay niya ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya, habang kahit papaano ay pumapasok si Amber sa banyo, at nagmamadaling pumunta sa bathtub. Kahit papaano ay binubuksan niya ang tubig at lahat sila ay nahuhugasan. Marami pang iba sa labas na nagsisikap na makapasok. Iniisip ni Jack na kumalas sa bintana. Ngunit sa sandaling iyon ay pumasok si Bowman, na binasag gamit ang isang gripo ng tubig. Lumabas sila, isa-isa silang tinatapos. At tumira sa isang sulok. Pumasok na sina Taylor at Liz sa bahay. Pula lahat ng lugar, pero tumakbo na ang mga bata sa gubat, at kung saan naglalakbay at bumabagsak. Sa huli ay nagsimulang umiyak. Habang patuloy na hinihiling ni Jack na bumangon siya, nagagalit siya. Sinasabing lagi siyang nandoon na nag-uutos sa kanila. Tumawag si Liz sa mga pulis, at muling nag-uumpisa ang paksa ng kanyang asawa. Sinabi niya na si Amber ang tama, na hindi umiiwas na ipahayag ang tunay na nararamdaman. Maya-maya, nakarinig sila ng mga katok sa bintana. Habang nag-iimbestiga sila, nakita nila ang mga iginuhit na paru-paro, pagpapakpak ng kanilang mga pakpak. Umalis ang paru-paro, at nagpasya silang sundin ito. Nakatagpo si Jack ng maraming bagay mula sa kanilang bahay na iters o patuloy na nagnanakaw. Nakita niyang may dala itong matamis na painting na iginuhit ni Amber noong bata pa. Nakikita niya ang lahat ng iba pang mga guhit ni Amber, at dinampot ang may espada. Naabutan pa niya ang hoodie monster. Nakaupo sa tabi ng lawa at nagpatuloy sa pagguhit. Ang halimaw ay gumuhit ng isa pang demonyo at bumaba sa lawa. Nagpasya si Jack na kunin din ang kanyang sandata. Ngunit naroon ang nilalang. Ibinaba niya ang sketch, at hinawakan niya ito. Sa huli ay pinupunit niya ito. Samantala, ipinakilala ni Bowman ang isang flamethrower. Nilikha niya ang kanyang sarili. Nagpasya silang alisin ang halimaw mula sa lawa, at inabot ni Bowman upang gamblein ito. Ngunit bago pa niya ito matamaan, maraming iba pang katakot-takot na sketch ang lilito, at kailangan niyang tumakbo. Nagtago siya sa loob ng tent, at habang umaatake ang halimaw, ang magkapatid, ginagamit niya ang flamethrower. Nakapasok na si Iters sa tent, gumawa ng kaguluhan, at inaalerto ang mga halimaw, at hinayla ito ng halimaw. Nang malapit na itong atakihin siya, nakarating na doon sina Liz at Taylor, pinatay ito. Habang hawak ni Jack ang halimaw, si Amber ay nagsimulang mag-sketch ng isang bagay para sa pagtatanggol. Ngunit ang mga panulat ay hindi gumagana. Samantala, kinuha na ng halimaw si Jack, at pilit siyang sinakal sa mahabang tono nito. Ngunit ginamit ni Amber ang kanyang utak at ginawa ang kanyang mga galame mabuhay. Nagagawa niyang labanan ang halimaw ng ilang panahon, pero sinunggaban pa rin siya nito. Gayunpaman, dumating ang oras na ito para sa tagapagligtas ay si Jack, na bumuhay sa tibak at pumutol sa kamay nito. Naghahanda sila para sa labanan, at umaatake ang buhay na halimaw. Ngayon ay tinatangay ito ni Bowman gamit ang kanyang sandata. Sa wakas ay nakarating na sa kanila si Taylor.
Habang nakikita at tumatakbo ang dalawa sa isa't isa. At inaatake siya ng dragon. Ngunit nagawa ni Amber na himayin ito gamit ang kanyang mga galame. Niyakap niya ang kanyang ama, at samantala, lahat ng magagandang guhit ni Amber ay nalaglag sa lawa. Lahat sila ay pamitik sa kanya at nagsimulang wakasan ang mga halimaw. Nakikita ng lahat sa bayan ang pangitain sa kalangitan. Si Jack ay nasa harap ng lawa. Nagpas siyang ihulog ang abo ng kanyang ina. Ngunit dumating si Taylor at pinigilan siya. Sinabi niya na sa loob ng mahabang panahon, pinaiwas niya ang mga ito sa sakit. Sinabi niya na okay lang natiisin ang kalungkutan. Ngunit sinira na ni Jack ang kahon. At bumagsak ang mga abo. Niyakap niya ito, sinasabing okay lang. Sumama din sa kanila si Amber, na tinatakpan ng kanyang mga galame. Umuwi sila at muling simulan ang kanilang normal na buhay. Sa pagbabalik ng bayan sa normal. Kaya, iyon ang recap para sa 2025 na sketch ng pelikula. Para sa higit pang mga recap ng pelikula tulad nito, manatiling nakasubscribe sa channel. At kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari mo ring magustuhan ito.